Ang ating banal na ebanghelyo po ang formal na inaugurasyon ng ministeryo publiko ng Panginoon. We have seen the formal inauguration of the public ministry of Jesus by means of preaching and healing. Sinimulan po niya ito sa sinagoga at binitawan po niya ang mga salita na binasa niya mula kay Propeta Isaías. At ito po yung kanyang misyon na binabanggit. It's like a jubilee year kung saan po ang jubileo ay ang lahat ng utang ay bayad. Ang lahat ng mga bilanggo ay lalaya. Ang mga lupa ay ipamimigay at makakasaksi sila ng araw na favorable sa kanilang lahat. Ang pananalita ng Panginoon did not come from human eloquence, but by the power and by the anointing and convincing power of the Holy Spirit. At kung ito po siguro ang gagamitin na plataforma ng isang kakandidato, bilhin sasabihin nyo, ako'y pumarito para pagalingin kayo sa inyong mga karamdaman. Pumarito ako upang kayo'y bayaran ang inyong mga utang. Palayain ang mga bilanggo. Palagi iboboto ninyo yung kandidatong yun. Pero walang makapagsasalita ng ganitong napakatinding salita maliban sa Panginoon. Pero ang isang katanungan po na maaari nating itanong, bakit nagbago yung reaksyon ng mga tao? Mula po sa hangang-hanga, kasi sabi rito, hangang-hanga, siguro po itulo ang laway ng mga tao sa pakikinig. Sabi, manghang-mangha ang mga tao sa kanyang kagalingan, sa kanyang pananalita. Pero bakit biglang nagbago? Bakit nagalit yung mga tao? Bakit sila galit na galit at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol at pagkatapos ay ibubulit pa siya sa bangin? Mula sa pagkamangha, biglang nagalit. Sapagkat ang Panginoon po ay hindi lamang para sa mga kababayan. Akala ng mga kababayan, they can monopolize Jesus, na siya ang dakilang manggagamot. Gagawin niya ang lahat ng kababalagan, especially sa ating lahat ng kanyang mga kababayan. Pero nagkamali sila. Because Jesus came not for them, but for all people of all walks of life. Kaya meron siyang mga binanggit na ang pinagaling niya ay yung mga pagano. Pinagaling at binigyan ng pansin, halimbawa ni Elias, yung babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Yung Sidon po ay hindi po ito Hudiyong lugar, kundi ito po ay pagano. At gayon din yung pagpapagaling ni Eliseo. Ang pinagaling niya ay wala kung hindi si Naaman na taga-Syria. At ito rin po ay paganong lugar na parang sinasabi ng Panginoon na siya ay pumarito para sa lahat. Hindi nagustuhan ng kanyang mga kababayan because they would like to be the only beneficiaries of the healing of the Lord. Kaya naman galit na galit sila at gustong patayin ang Panginoon. Pero siya ay dumaan sa gitna nila at saka umalis. Ano po ang binabanggit sa atin? Ang binabanggit po sa atin, una po, hindi humadali ang pagmimisyon. Kaakibat po ng ating misyon ay sakripisyo. Maaring sa ating pagmimisyon ay hindi tayo matanggap. Maaring sa pagmimisyon ay mahirapan tayo. Pero ang isa pong ating babauning pag-asa ay yung sinabi ng Panginoon, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Lahat po tayo nang tayo binyagan, nang tayo kumpilan,
dumating sa atin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit is with us to guide us, to animate us, to help us, and to remind us of what the Lord has done to us. Kaya wala po tayong hahanapin sapagkat nasa atin ang banal na Espiritu. Pangalawa po, St. Luke highlighted the importance of today. Sabi sa ibang kabanata, today, a child is born in Israel. Sabi kay Dimas, today, you will be with me in paradise. Mahalaga po ang ngayon. Because the foundation of a great future is today. Today is the beginning of our lives. Today is a new opportunity, a new beginning. Lalo tigit ngayon, Lunes. Lunes, sana'y parang ang bigat-bigat ng katawan natin pag Lunes. At sabi nga sa Batangas, parang mimiha-miha. Alay, mimiha-miha ka naman Ayun pala'y yung lambot na wala kang kalakas-lakas. Pero pagdating ng Biyernes, naku, malapit na mag-weekend o masaya na. Pero Lunes, parang bigat ng katawan mo sapagkat that's the beginning of the week. Ako, paggising ko ngayon, Lunes, kahapon, busy. Paggising ko ngayon, puro meeting na ito. Lunes. Mimitingin ko lahat ng aking mga empleyado. Lahat mula sa iba't ibang mga departamento. Mimitingin ko lahat ng mga leader. Hapon na siguro ko matatapos. And I have to start with optimism. I have to start with new energy kahit na Lunes yan. Kaya naman ito po, Saint Luke highlighted the importance of today. Today gave us a new opportunity, a new morning. Kaya gamitin po natin yung bagong umagang ito, itong bagong araw na ito, to glorify God and to be the best version of ourselves. Kaya sa umaga pong ito po sana ang ating baunin. Nasa atin ang banal na Espiritu. At pangalawa, wag po tayong matakot sapagat siya po ang gagabay sa atin. At sa atin pong ginagawa, sana po ay let's do everything with smile, with love, with extra smile, so that today will be the beginning of the rest of our lives. Amen.